Tayo po mula itutunghayin ang ating pagbasa. Hahangin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 5, mga talatang 43 hanggang 48. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin ito ng mga hintil, kaya't dapat kayong maging ganap, gaya ng inyong amang nasa langit. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Mapapansin po natin sa ating pagbasa na mayroon pong itinuturo ang Panginoon sa kanyang mga alagad na madaling sabihin pero mahirap gawin. Madaling isulat pero mahirap talagang gawin. Ano ba yun? Ibigin ang kaaway. Madali bang ibigin ang kaaway? Tingnan ninyo naman, nagaganap sa gitnang silangan, di ba, sa Israel. Palagi silang inaaway. Ano ba ang kanilang ginagawa? Iibig ba nila? Pinagagantihan nga nila, di ba? Kaya mahirap itong gawin. Kung mapapansin natin na sinasabi ng ating Panginoon na ginagawa din ito ng mga makasalanan. Ginagawa din ito ng mga hintil. At kung ito ay inyong gagawin, tinanggap na ninyo ang gantimpalang para sa inyo. Kung gusto nating tumanggap ng gantimpala na buhat sa Diyos, ang dapat nating gawin, yung utos ng salita ng ating Panginoon, na ibigin ang kaaway, gawa ng mabuti ang kaaway, ipanalangin nga yung mga taong umuusig sa atin, di ba? Kaya ano ang sabi rito? Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Bakit? Siya po ay ganap eh. Namimili ba siya? Pinapasikat nga niya ang araw sa masama at sa mabuti. Pinapapatak niya ang ulan sa masama at mabuti. So, fair. Patas ang ating Panginoon. Hindi niya pinapaulan doon sa mga taong banal lang. Hindi niya pinapasikat ang araw doon sa mga banal lang. At yung mga makasalanan, hindi sinisikatan ng araw. Hindi man lang napapatakan ng ulan. Hindi, patas eh. Pantay ang Diyos. Kaya nga sabi, maging ganap. Puntahan na po natin ang pinakasusing salita ng ating pong pagbasa. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Bakit po ito iniuutos? Bakit ito pinapagawa sa atin ng ating Panginoon? Kasi may reward. Ano yung reward? Matutulad sila sa kanilang amang nasa langit. Yun yung kanyang banggit sa kanyang mga tagasunod nung panahon na yun eh. At itong aral na ito, itong turong ito ng ating Panginoong Yesus ay umiiral pa din hanggang sa ating kapanahunan. Na kapag nagagawa natin na idalangin ang mga umuusig sa atin at ibigin ang ating mga kaaway, sinasabi sa ating binasa, kayo'y magiging tunay na anak ng Diyos na nasa langit. Kaya daw kung ibig natin palang maging anak ng Diyos, ibigin na natin yung ating kaaway, ipanalangin yung mga taong umuusig. Mahirap gawin yan, di ba? Madaling isulat, madaling i-text, madaling i-memorize, pero mahirap isagawa. Pero kapag naisagawa, ang unang magiging katangian ng taong ito, ang unang magiging katangian ng mga taong nagpipray sa mga umuusig, sa mga umiibig sa kaaway, sila ay ituturing na ng mga anak na nasa langit ng Diyos. Magiging tunay na anak ng amang nasa langit. Tila, taliwas sa gawi ng mundo ang atas ni Kristo. Totoo naman, di ba? Baliktad nga palagi pag sa mundo eh. Radikal ang kanyang uri ng pagmamahal, labis-labis magmahal si Jesus hanggang sa puntong ipaubaya niya ang kanyang sarili sa mga makasalanan upang mamatay sa krus para sa atin na patuloy na sumusuway sa kanya.
kung papanoorin nga natin yung kinaharap ng ating Panginoon, di ba? Na pagsasakdal at pagpapahirap, pagpatay sa kanya ng mga taong mga makasalanan. Kumbaga, magagalit talaga tayo sa mga taong ito. Hindi naman nila alam yun. Siguro kung tayo din yung mga nasa mga kapanahon ng ganun, baka hindi rin natin kilalanin ng ating Panginoon Kasi siyempre, mas kalat yung fake news nung araw nung mga panahon na yun. Hindi pa uso social media noon, pero laganap ang fake news laban sa ating Panginoong Yesus. Kaya nga yung mga tao nagsipagsigawan na siya ang ipako sa krus. Pinalaya yung taong kriminal, yung taong nagkasala sa batas ng lipunan nila. Mapapansin natin na taliwas yung kanyang mga aral at totoo naman. Kaya niya ngang tumawag ng mga mandirigbang anghel, laksang anghel para siya iligtas May kapangyarihan siya ng mga panahon na yun, kaya niyang tupukin ang mga taong yun, di ba? Pero hindi niya ginawa. Bakit? Kasi nga siya'y anak ng Diyos na nasa langit, na ipinanalangin ang kanyang mga kaaway, minahal ang kanyang mga kaaway, ipinanalangin ang mga taong umuusig, ang mga taong humahatol, ang mga taong nagsakdal sa kanya. Mahirap gawin, pero ang ating Panginoon ang siyang unang nagsagawa na dapat nating pagtutularan. Radikal ang kanyang uri ng pagmamahal, labis-labis magmahal si Jesus, hanggang sa puntong ipaubaya niya ang kanyang sarili sa mga makasalanan upang mamatay sa krus para sa atin na patuloy na sumusuway sa kanya. Napakabigat na tawag ito sa ating mga alagad, ngunit hindi naman ito imposibleng gawin. Hindi naman daw pala imposible. Kaya pa rin natin gawin. Yung mga alagad nga, naging martyr, di ba? Anong ginawa sa kanila? Di ba? Sila'y pinahirapan, pero nagawa nilang patawarin. Nagawa nilang ipakita yung katangian ni Jesus sa kanilang taglay. Ang pagpapatawad ay may isa sa katuparan kung lagi nating isa sa puso na ang Diyos ang unang nagpatawad sa ating mga kahinaan. Totoo yun. Ang Diyos ang unang nagpatawad. Mula nung una nating pagsuway hanggang kasalukuyan, walang ninais ang Diyos kundi mapanumbalik tayo sa Kanya sa pamamagitan ng yakap at kapatawaran. Wala naman talagang ninanais ang Diyos na ang mithiin niya na tayong Kanyang nilikha ay makabalik sa Kanya, sapagkat ang ibig ng Diyos, tayo ay Kanyang yakapin, tayo ay Kanyang patawarin, tayo ay Kanyang muling kupkupin. Tama ang sabi na aklat ng Isayas, mula umaga hanggang tanghali hanggang gabi nakaunat ang Kanyang kamay para abutin ang Kanyang bayan. Kung sa tao yun, tatakwil na tayo, tataboy na tayo, hindi na tayo tatanggapin, dididmahin na lang tayo, hindi na tayo papakinggan. Pero iba ang Diyos gusto tayong yakapin. Pagbigay tayo ng panahon upang makipagkasundo sa isang taong nakaalita natin. Gumawa tayo ng unang hakbang tungo sa pakikipagkasundo at hilingin sa Diyos na buksan ang landas ng kapayapaan. Tayo pala'y magpipray sapagkat walang imposible. Ang mga saradong daan, ang mga saradong kalsada, ang mga saradong landas ay bubuksan ng ating Panginoon. Ano ang dapat nating gawin? Ipag-pray na magkaroon ng bukas na landas para sa kapayapaan sa pakikipagkasundo sa ating kapwa. Magbigay tayo ng panahon upang makipagkasundo sa isang taong nakaalitan natin. Gumawa tayo ng unang hakbang tungo sa pakikipagkasundo at hilingin sa Diyos na buksan ang landas ng kapayapaan. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit. Hayaan natin ang Diyos ang palagi ang maging Diyos ang ating buhay. Bye-bye and bye-bye!